Pag kinlik mo yung pangalan, eto lalabas. Ha? I-click natin yung pangalan. Yan yung lalabas, mga bossing. Lalabas yung buong report. Ano ang report ng medical examiner ng County of Los Angeles? Na itong taong ito ay namatay cause A, cocaine effects. Yan yung nakalagay tapos sabi nga, pwede pang ibang condition niya is atherosclerotic cardiovascular disease. At ang pending additional investigation. Ito yung initial, hindi ko alam kung initial to o final na. But itong report na ito, sa gobyerno mismo ng Amerika, sa siyudad ng Los Angeles, lalabas, pag tinype mo yung case number, lalabas ito. Claire Castro. Madam Secretary, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Morning, Cha. Good morning, Attorney B. Oy, bakit ganyan yung mata mo? Bakit parang kang umiyak? Parang di ka nakatulog. Ang hirap matulog, Claire Castro, pag sinungaling ka, no? No, Claire? Ano yan? Umiiyak ka ba? Naiyak ka ba dahil sa kasinungalingan mo? O mali yung paliwanag mo kahapon? Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Oy! Magandang araw, mga banateros. Kamusta naman ang mga buhay? At ito na naman ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng mga walang kwentang komentaryo. Ang vlogger na walang silbi sa buhay. At ang vlogger na hindi dapat iniintindi. Ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan, pero dapat po kayo mag-subscribe, mag-like at mag-share. Disclaimer lang, ito pong ating palatuntunan ay para lamang po sa mga gustong maglibang, yung mga walang magawa sa buhay, o yung mga kababayan natin na nag-aaksaya lang ng oras, na gusto lang mairaos ang araw. Ito po ay para sa inyo. At mga bossing, lahat po ng mga kababayan natin na mga malalambot ang puso, yung mga kababayan natin na mga sensitibo, masyadong seryoso, ingat kayo, baka itakbo sa ospital sa sobrang seryoso nyo, yung mga masyadong seryoso sa buhay, yung mga mababait, mga pinanganak sa sabsaban, yung mga muntik na maging pare at mga madre, yung mga banal na aso, santong kabayo, hindi po ito ang channel na para sa inyo. Marami pong pwedeng panoorin dyan. Ito pong channel na to ay puro kabalbalan lamang, kabulastugan lamang, puro kalokohan lamang, tayo ay nag-entertain lamang. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Huwag kayong masyadong seryoso sa buhay dahil kayo rin, baka ikamatay niyo yan. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Ayan, natapos sasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan katawan, ang mga kaluluwa, mga puso at damdamin ng mga salot sa lipunan, mga kupal, kumag, mga dapat ipunutok na lang sa kumot, mga hayop, mga animal, mga santanas, mga demonyo, mga engkanto, mga delubyo sa kabanambayan, mga magnanakaw, mga umit, mga miyembro ng kuratong baliling dyan sa gobyerno at lahat ng mga Judas, Barabas, Estas, lahat ng mga demonyo. Tayo ay ang
Tayo ang exorcist. Tayo ang exorcist sa YouTube. Tatanggalin natin ang lahat ng mga masasamang espiritu sa gobyerno. Lahat ng mga switik. Lahat po ng mga dapat ay i-cremate ng buhay. O yan, atin po yung bibigyan ng konting bangungot. Kanina nga usapan dyan sa pinag-uusapan dyan sa kanina, yung cremation ni Tatay Digong. Sabi nga nila si Tatay Digong daw. Na-cremate na lang daw siya. Nagtalo daw sila ni VP Sara. Dahil si VP Sara daw ay hindi fan ng cremation. Nako po. Speaking of cremation, sabi ko nga napag-usapan nga namin nila Admar at saka nila Master Judea. Yung mga promo. May promo po ngayon ng cremation, mga bossing. Sabi ni Admar, may promo daw ngayon ang cremation. 50% off. 50% off na lang daw po ang cremation ngayon. May doon daw sa kaibigan niya. Ang problema lang daw, half cook lang, half cook. Half burned. Grabe ka naman. Meron daw pong ako naman, meron akong kilala na meron ding promotion. Meron po siyang promotional na na tawag diyan, yung inaalok sa mga namatayan. Kasi di ba usong-uso ngayon yung mga bumibili ng mga insurance, ganyan, mga St. Peter na yan, di ba? Buhay pa, pinagpaplanuhan na yung kamatayan nila. Hindi, maraming ganyan, mga kapatid ko may mga ganyan eh. Sabi ko, kanino yung gagamitin? Kung sino unang mamatay, siya ang gumamit. Paunahan na lang. Loko-loko rin, no? Bilib ako sa mga sales niyan, yung mga nagbebenta niyan. Mantakin mo, marami silang mga nabubudol. Marami silang napapakuha ng mga na yan, ng mga tawag dyan. Insurance na yan, death insurance ang tawag dyan eh. Yung pag namatay ka, ito, meron ka na kagad paglalaga ka ng iyong lamay. Tas kung gusto mo, uso ngayon yung ilamay. Yung hindi na nila kailangan magpunta, ibibigay mo lang yung IP address. Tas makikita na nila yung bangkay mo sa mga cellphone nila. May mga ganyan eh. Maraming mga package ngayon. Meron pong package ngayon, buy one get one ng Ataol, ganyan. Yung iba naman tawag dito yung libreng cremation, ganun. Maraming promo eh. Tapos may promo pa na yung doon ka sa may pinakamagandang kwarto ilalagay. Doon ka paglalamahin sa may pinakamagandang kwartong gusto mo, sa rooftop. Ganyan, yung walang bubong kung gusto mo. O kaya gusto mo sa garden kay lamay, ganyan, sa ilog, sa dagat. Marami ng ganun. May promo. May promo yung tawag dito yung Purinaria ng kapitbahay namin. Yung Purinaria Coops. May promo sila na kapag pagka bumili ka ng Ataol, mayroon kang option. Meron kang option na kung gusto mo yung Ataol na binili mo maging libre. I-avail mo yung cremation. I-avail mo yung cremation. Kaya lang, ang problema sa ganyan, kailangan gamitin mo muna yung cremation bago mo ma-avail yung Ataol. Last mo na yan. Pinag-uusapan natin kanina, sabi nga na ni Pangulong Duterte kasi gusto daw niya makremate. Ayaw naman ni Inday Sara na yun ang pag-usapan nila. Ayaw niya ng cremate na yan. Ewan ko bakit si Pangulong Duterte nagsasalita ng ganyan. Siguro siguro naglalambing lang. May mga ganyan minsan eh. Huwag kayo masyado nag-aalala sa ganyan ni Pangulong Duterte kasi minsan naglalambing lang yan. Alam mo naman si Pangulong Duterte. Medyo yan eh. Medyo tawag dito, pa-cute. Medyo pa-cute yan. Kaya yung mga ganyan minsan ni Pangulong Duterte, huwag nyo masyado siniseryoso.
Kasi alam niya na pag sinabi niya yan, lalabas at pag lumabas yan, alam niya na maaawa kayo lahat. Alam mo naman si Pangulong Duterte may pagka ano din yan eh. Mati ni idol din yan, gusto niya importante siya. Balita ko nga eh. Balita ko, ito balita ko lang ha. Naikwento lang to sa akin ha, pero balita ko lang to ha. Fake news peddler naman ako. Kaya wag kayong maniniwala sa akin. Pero alam niyo, nung nakaraan daw, di ba, nandun yung mga jowa sa dahig. Magkakasama yan. Si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Wag na lang sabihin yung iba. Wag na lang pangalanan. Kasi baka magulat kayo. Ay talaga, jowa niya yan. Oo, jowa niya yan nun. Tapos pag nakita mo talagang makikita mo halos magkakamuka yung mga jowa ni Presidente, lahat magaganda. Parang isa lang hindi, pero isa lang hindi maganda, pero yung iba magaganda, halos lahat. Magmula mo kay kay Madam Elizabeth, kay magaganda yan. Pero yung isa hindi masyado. Kaya baka siguro kayo nagagalit. Tawag din eh. Pang second runner up lang yung isa. Hindi siya pang mutya. But anyways, puro kakalokohan talaga eh. Kaya dami nagagalit sa'yo, Boss Dada. Puro katarantaduhan eh. Pero si Pangulong Duterte daw ganito yan. Nung si Pulong daw pumasok doon sa loob, sabi ni Pulong, "Oy, pa, andyan si ganito, andyan si ganito, andyan si ganyan." Nagsabay-sabay sila. Alam mo daw, sabi ng tatay niya, "Ha? Talaga? Ano ginagawa nila dyan? Nagaway-away ba sila?" Sabi niya, "Silipin ko." Ganda si Pangulong Duterte. Gusto niya yung pinag-aaway-awayan siya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong mga nangyayaring ito dyan sa labas, yung mga away-away na yan, sigurado ko, talagang bukang-bukang pakpak ni Pangulong Duterte. Siyempre, 80 anyos na siya, pinag-aagawan pa siya, di ba? Ganyan siya kasi-rap. Ganyan kasi-rap si Pangulong Duterte. Kaya alam ko naman na yung mga sinasabi niya, huwag kayo masyado mag-aalala, kayo na masyado kayo seryoso kasi. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte, gusto ko ganito, ganito, ganyan. Bagamat medyo nakakalungkot yan kasi ayaw natin mangyari at ayaw natin isipin yan. Wag na lang masyado tayo magpapa-apekto, ha? Kasi gusto niya ni Pangulong Duterte yung mag-alala tayo sa kanya. Parang lang yan, yung sasabihin niya na, may mga tao ba sa labas? Ganun pa rin yan, nagtatanong pa rin daw kasi siya na ganun, may mga tao ba sa labas? Pag sinabi mo na, maraming tao doon, hindi sila alis doon hanggat di sila umuwi. Alam mo, sasabihin ng matanda, sabihin mo sa kanila, umuwi na sila, sinasayang lang nila ang oras nila. Pero lagi niyang tinatanong kung may tao sa labas. Ibig sabihin, natutuwa rin si Pangulong Duterte na nandiyan kayo sa labas. Kaya maraming salamat sa mga Pilipino dyan sa dahig na talaga namang nagtsatsaga, hindi kumukupa sa kanilang pagsuporta kay Pangulong Duterte. Lalong-lalo na kala Alvin ng Tourism at kala Aldo, tsaka kala Harry Roque, sino-sino pa yung mga nagpupunta dyan. Lahat. Antayin nyo kami dyan. Sa 19, magkita-kita tayo dyan, ha? Magkita sa 19. Pag nakita nyo ako, magtatago ko sa ilalim ng puno. Para lang masuportahan niyang kailangan makasuporta ang mga balateros diyan sa diyan sa darating na pagtitipon-tipon diyan sa dahig. So, wag niyo masyadong Hindi, nakikita niyo rin naman si Inday, hindi rin naman siya nag-aalala, hindi ba? So gusto lang niya ni Pangulong Duterte na mag-alala kayo sa kanya. Alam niyo, marunong talaga si Pangulong Duterte mangiliti ng puso at damdamin ng mga Pilipino. Nakakalungkot yan, pero be positive lang. Let's be positive. Tatagal pa yan si Pangulong Duterte kasi mananalo siya dyan sa kaso na yan. Kahit gaano katagal tong kaso na to, buhay si Pangulong Duterte at taas ang noo, uuwi ng Pilipinas. Naniniwala ako dyan. Hindi yan madidisgrasya, hindi yan papabayaan. Sana lang mapalabas siya kahit na dyan lang sa embassy ng Pilipinas dyan sa
diyan sa Netherlands para kahit naman papaano may makausap siya ng mga Pinoy, mapakain siya ng mga bulad, ng mga daing danggit ganyan. Para naman happy ang ating mahal na Pangulo. Huwag kayo masyado mag-alala, basta dasal-dasal lang tayo. Sige na, magsimula na tayo sa ating palatuntunan. Kagabi mga bossing, nireactionan natin, actually ilang gabi na, nireactionan natin yung nangyari dyan sa LA. At binatikos natin ng matindi itong si Claire Castro, gawa ng ang hilig-hilig niyang magsalita. Ang hilig-hilig niyang magsabi ng mga bagay-bagay nang hindi naman siya nagpapakita ng kanyang ebidensya. Naghahanap tayo ng ebidensya. Sabi kasi nila, the burden of proof is with the accuser. We are not accusing, we are simply asking questions, and because they are public official, hindi nila pwedeng gamitin sa atin 'yan. Yung the burden of proof is with the accuser. Hindi pa pwede, kailangan kapag ang tao may agam-agam, may kasagutan ang administrasyon because public office is a public trust, di ba? Binoto ka ng taong bayan, niligawan mo taong bayan, di ba? So pag may tanong ang taong bayan sa'yo, pag may hinanap ang taong bayan sa'yo, dapat ready ka na sumagot sa kanila. Kung ano yung hinahanap nila, dapat ready kang ipakita yun sa kanila. Pag tinanong nila resibo, saan mo dinala yung kanilang mga boto? Dito mo dinala yung mga boto. Kumbaga wala kang dadalhin sa puso mo, sa konsensya mo, kapag alam mo na ang ginagawa mo ay maayos. Hindi ba? Ganun yun. So, may mga tinatanong tayo sa kanila at meron silang sagot. Ang sagot lang nila laway. Ang sagot lang ni Claire Castro laway. Yung mismong sangkot dito sa iskandalo na ito, na sabi ko nga sa inyo, disclaimer lang, itong iskandalo pong ito ay matagal na po yan. I think, natatandaan nyo yung mga picture ni Liza Marcos na nakaganon siya sa upuan, sa lamesa, na parang ipinasok lang siya dun. Natatandaan nyo yung mga panahon na yan na parang ini-edit na lang yung mga pictures nila, sinasama na lang siya. Kahit na mukha naman talagang edited yung mga pictures niya, inilalabas pa rin nila. Doon unang nagduda yung tao, bakit nyo ginagawa to? Nasaan ba ang unang ginang? Ayun na nga. So lumabas nga itong issue na to dahil nga nung namatay itong taong ito, sumalangit nawa ang kaluluwa, ay may mga chismis na lumabas na ganito, kinamatay, na-hold sila sa pulis. Ganito, ganyan. Dami ng mga chismis na ganun. Pero kaming banateros, hindi namin yun kumbaga kinontent. Bakit? It's against ng aming prinsipyo yung maging katulad ka ng mga dilawan, ng mga loyalista na kahit walang ebidensya, content na lang ng content para lang masiraan yung kalaban nila. Galit tayo sa kapalpakan ng administrasyon. Galit tayo sa kahayupan ng administrasyon, sa pagwawaldas nila ng pera ng taong bayan, sa pagbubuli nila. Galit tayo sa ginagawa nila. Pero hindi tama na kahit wala kang ebidensya, babanatan mo sila. Kasi dito nga sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali banatan, yan po ang ang motto ng Banatero. So, pag tama, okay, di sabihin natin, pag mali, banatan natin. So itong administrasyon na ito, pag may ginagawang tama, batiin natin. Ang problema talaga wala may tama, oo. Pero walang ginagawang tama, ang lalakas ng tama. Haka na naman ng ha. Oo, walang hiya na yan. So, yun yung natin, yun yung lagi natin sinasabi na kami hindi namin yun pinick up before. Kasi nga wala walang ebidensya. Kung may pakita man na papel, hindi naman siya kumpirmado, di ba? And kaya nga taing-tai kami noon na sana pick upin to ng media para at least man lang yung media makapagtanong, mapabulaanan nila straight on or head on yung katanungan. Kaya lang walang puwi-pick up na media So parang merong media blackout doon sa nangyaring yun. Meron lang tumunog pero namatay din kalaunan. Kasi nga sobrang daming kapalpakan nitong gobyerno. Puta, hindi ka makapag-focus sa isang katarantaduhan. Maniwala kasi mula noong 2022. Bilangin mo.
Isipin mo, gano'n na karaming kapalpakan nila. 3 taon yan, putang ina yan, buwan-buwan, puro kapalpakan mga hayop na yan. Pero pag tinanong mo yung sarili mo, hindi mo na halos matandaan kung ano-ano yung mga kapalpakan na ginalit ka. Simula 2022 hanggang ngayon, 2025, galit na galit tayo. Pag tinanong natin mga sarili natin, ba't ba tayo nagagalit? Putang ina, sa sobrang daming palpak nila, hindi mo na alam kung ano yung pinakapalpak sa lahat ng palpak. Hindi ba, simula pa lang. Umpisa pa lang nung nung panunungkulan nila, biglang nagkaroon na kagad ng problema sa bigas. 'Di ba? Biglang nasibak pa nga si Vic Rodriguez dahil diyan sa bigas. Mantakin mo nag-angkat ng bigas, di naman kailangan bigas tuloy ng asukal. Mantakin mo nag-angkat ng asukal, di naman natin kailangan ng asukal. Tapos may mga tinanggal pa silang may mga tinanggal pa sila diyan sa Department of Agriculture. Tapos 1 taon na naging DA secretary yan, walang nagawa yung ukupal na yan. Oo, napakadami. Napakadaming kapalpakan. Pag iisipin mo, ano-ano na ba yung mga kapalpakan na yun, hindi mo na matandaan sa sobrang dami. Ang natatandaan mo na lang yung pinakabago. Hindi ba? Kaya nga, kung may mga natatandaan kayong mga kapalpakan, ilagay nyo nga dyan sa comment section. Let us remind ourselves kung bakit nga pala tayo galit na galit dito sa mga Marcos. Kasi sa totoo lang, anak ng tinapay na yan, ang dami talagang mga kabalbalan na itong mga ito na sa sobrang dami. Halimbawa ngayon nakafocus tayo dito, bukas may lalabas na naman iskandalo. Focus na naman tayo doon, makakalimutan na natin tong isang issue na galit tayo. Dahil ganun nga, kung meron mang bagay na consistent sila, yan yung pagiging palpak. Kumbaga sa kanta, ito yung hari ng sablay, anak ng tinapay yan. Wala talagang alam, wala talagang ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, 3 taon. Tapos ngayon gusto pa nila itaas ang buwis, hayop na yan. Hindi nga nagbabayad ng buwis ang mga putang ina niyan. May utang pa bilyon-bilyon sa atin yan, estate tax, putang ina, hindi nga binabayaran ng mga hayop na yan. Tapos tataasan nila yung buwis. Mantakin mo ang gagawin nila, tataasan nila ng 20% yung tax ng earnings mo, ng pera mo sa bangko. For example, meron kang pera sa bangko na 100,000. So sa 1 taon kikita 'yon ng 6,000. Halimbawa, so yung 100,000 mo kumita ng 6,000, 1,2. Yung kukunin ng gobyerno. Ang pera mo na kukuha ng pa nila. Pinaghirapan mo 'yan. Nagbabayad ka na nga ng income tax mo, nagbabayad ka na nga ng property tax, nagbabayad ka na ng value added tax. Putangin na niya, gusto pa nilang i-tax yung ipon mo na lang. Mantakin mo naghihirap ka, mag-ipon, tas putangin na nag-iipon ka, kinukuha nila yung kita. Demonyo mga putangin na. Hayop talaga. Sabi ko nga sa isa, sobrang maharli ka investment fund. Di ba? Ano na nangyari dyan? Wala na, halos makalimutan na nga natin yan Kasi nga, putangin na, one mistake after another, every week, every month, putya yan. So wala na tayong matandaan. So balik tayo dito sa issue ng ilagay nyo na sa comment section kung ano yung mga natatandaan yung mga kahayupan yan bukod doon sa 1.5 billion na flood control project, na pag-ulan, yung pagtatridor niya sa mga Duterte, pagtatridor kay Sara, pagtatridor kay Pastor Kibuloy. Lahat ilagay nyo dyan kung ano-ano pa yung mga natatandaan yung ginawa nitong mga hinayupak na ito. Sobrang dami kasalanan nila, hiningal ako. Pero real talk. Nakaupo ka dyan ngayon. Ikaw, mag-isip ka kung ano yung pinaka ginawa nila na inis ka aside from yung pagpapatapon nila kay Pangulong Duterte sa ICC. Kasi madali mo matandaan yun. Hindi talaga natin makakalimutan yun Pero bukod doon, ano pa yung inis ka talaga? Matatagalan ka mag-isip di ba? Wala ka kagad on top of mind aside from yung ICC. Alam mo kung bakit? Sa sobrang dami nilang kasalanan, putang ina niyan, hindi mo na malaman kung saan kang kasalanan, kung ano na yung mga nakaraang kasalanan nila, putya, natabon-tabunan na. Nalibing-libing na dahil sa nag-pile up yung dami ng kapalpakan nila. Sabi ko nga sa ito ang pinakapalpak na administrasyon, pinakagunggong na presidente sa Pilipinas. Ngayon, katulad yung sinasabi ko, walang ito si Claire Castro, wala naman itong pinapaliwanag na, wala pinapakita na na mga papeles, dokumento, and so on and so forth. Basta sinabi lang niya na itong dokumento na ito, sabi niya itong dokumento pinakita nila, altered dyan. Okay, sige, altered dyan. So ang tanong ngayon, nasaan yung hindi altered? Mantakin mo. Mantakin mo. Ito ang nakakainis sa lahat.
meron kang diplomatic relationship with America. Putang ina siya mga EDCA sites dito. May mga missile pa ditong mga hayop na yan. Napakarami ng pabor na ibinigay natin sa Amerika na yan, putya yan. Para hindi ka man lang makahingi ng report nitong issue na to diyan sa Amerika. O kahit yan dyan sa LA, sa may Beverly Hills, ano yan? Beverly Hills Police Department. Hindi ka man, wala ka bang embassy, Philippine Embassy dyan para magpunta ron at mag-request dahil malaking issue ito sa atin. Gusto natin paimbestigahan. Di ba? Si Amy Marcos ba bilang isang senador, hindi ba siya pwedeng mag-request diyan sa Beverly Hills Police Department ng report patungkol dito sa krimen na ito dahil Pilipino naman yung namatay. Hindi naman US citizen yata yan, Pilipino naman yata yan. So siguro karapatan lang naman natin na humingi ng tulong din sa kanila, 'di ba? We are their big little brown brothers. 'Di ba? Sabi nga nila, you are our little brown brothers. Mga kapatid daw nila tayo, pero bakit hindi tayo makahingi ng dokumento na yan sa kanila? Malacanang, with all the money, sobrang kapangyarihan ninyo, hindi nyo kayang manghingi sa Amerika o ng counterpart natin doon ng report na yan? Hindi nyo kaya? Yun lang naman yung hinihingi natin eh. Ano ba talaga ang totoo dito? Yun lang naman ang tanong ng bawat isa. Sangkot ba si First Lady o hindi? Alam natin may namatay. Totoo bang namatay sa drugs? 'Di ba? Hindi naman nila dinideny. Hindi naman nila dinideny na nagparty-party sila. Hindi, ang dininay lang talaga nila is itong report na ito. Pineke daw. O, ito yung kasi ang Net25, tinan mo ang Net25 nakakuha sila ng dokumento mula sa Beverly Hills Police District. Nakuha nila yung dokumento at ipapakita ko sa inyo. Ito, ayan. Oh, tingnan natin nandiyan dyan ngayon sa inyong screen, pero dito ko titingnan sa aking cellphone para mas maliwanag. Oh, ayan, nakalagay dyan si Patricia Tachias, Interim Records Manager, Police Department, July 15, 2025. July 15 Nangyari to July 8 pero July 15 na to. Response to California Public Records Act Request Death Investigation Report 2511805. Yan yung case number. So tinanggal yung pangalan. This letter is response to your request. Nag-request tayo electronically July 15, California. So ano yan? Under the California Public Records Act, the request seeks closure, blah blah blah. Kumbaga nag-request na, kasi anong araw pa lang 17 Nilabas ni Bobby Tiglaw yan. Ano ba yung date nung kay Bobby Tiglaw? Tingnan ko yung date nung kay Bobby Tiglaw. Tinabi ko rin kasi yun Wait lang. Ito yung, walang nakalagay na date yung kay Bobby Tiglaw. Hindi. Electronically on March 11. Hindi magkaiba pala to. Yung pinakita ni Bobby Tiglaw na may pirma din nung Donna Kersey I requested March 11, 2025. March 11 Oo, 2025. Itong ni-request ng Net25 ay July 15. So, nung isang araw lang to. So, noong March 11, 2025, ayon doon sa papel ni tawag dyan, ni Tiglaw. Yung ni-request nung March 11, 2025, meron nakalagay na officers entered room and discovered and observed hotel security performing chest compression. And then may nakita daw ng mga powder substance, ganyan. Tapos may mga pangalan nilagay. Nandiyan dyan nga yung pangalan ng ating unang ginang. So ngayon, ang sinasabi nila, peke daw ito. Kasi kung titingnan mo talaga itong dokumento na to, ayan, mayroon siyang linyang kulay blue, kulay pink. Ayan, mayroon siyang linyang kulay pink na mukhang may binura. Tapos biglang parang idinikit nga lang itong itong pangalawang yung officers. Ayan, yung officers. Ayan, yung sa ilalim. Parang idinikit nga lang yan. Medyo hindi pa nga pumantay doon sa pagkakalinya nung So, kung titingnan mo, mukhang altered nga. Mukhang altered nga itong report na ito. Kasi ayan nga. Nung pinakita ng Net25, ito,
Summary of incidents. Summary of incident. Kasi ito, wala siyang nakalagay na summary of incident. On Saturday, March 8, approximately 11:30, dispatch Beverly Hilton Hotel regarding person not breathing. Officers entered room, observed hotel security performing chest compression on an unconscious subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by a paramedic. If you have any question, blah blah blah, parehas lang. Oo, pero ayun. So, iba yung dokumento na nakikita nyo sa screen sa dokumento na nandito sa ipinakita natin kahapon. Ayan, nakita nyo, di ba? So, magkaiba nga siya. Mukhang tama. According dito sa pinakita natin na to, mukhang tama yung sinasabi ni Claire Castro na altered. Ang tanong, bakit ang Net25 nakapag-request nitong dokumento na ito, ikaw Claire Castro hindi? Putang ina niyan. Sa dami ng pera ng taong bayan na nilulunok ninyo, kung halimbawa may bayad ito, putang ina yun yung gumastos? Para lang mapatunayan ninyo na walang kasalanan at hindi totoo yung mga kumakalat na dokumento. Hindi nyo kayang gawin yun. Buti pa na 25 may kakayahan na gawin ito. Kayo wala. Ngayon wala kayong silbi. Mga wala kayong silbing mga hayop kayo. Oo, visit kayo talaga. O ngayon, ibig ba sabihin nito? Peke na o yung issue na hindi na talaga nangyari yun, nawala. Ang pinapatunayan lang nito, okay? Ang pinatutunayan lang nito, mga bossing, peke yung inaano ni Rigoberto Tiglao. Yung inilabas ni Rigoberto Tiglao, peke. So ngayon binabanatan ni Claire Castro etong bilyonaryo. Oo. Pero itong bilyonaryo, hindi itong dokumento na to na nakuha ng Net25 ang pinagbasihan nila. Legit yung pinagbasihan ng bilyonaryo. Ano ba yung pinagbasihan ng bilyonaryo? Kasi ang kinukot ng bilyonaryo doon sa report nila is yung County of Los Angeles Medical Examiner. Hindi po Beverly Hills Police Department or Police District, whatever. Beverly Hills Police Department. Hindi po yun. Ang kinukot ng bilyonaryo is yung County of Los Angeles Medical Examiner. Ano ba ang County of Los Angeles Medical Examiner? According sa aking kaibigan, ito daw ay formerly known as the Coroner-CME. It was officially renamed on June 2023 to underscore its independent scientific role. It is reasonable for determining the cause of and manner of deaths that are violent, suspicious, unattended, or accidental. So ang ibig daw sabihin niyan, ang County of Los Angeles Medical Examiner, kapag ka merong mga namatay ng hindi alam kung ano ang dahilan, halimbawa nakita nila walang stab wounds, hindi naman nabugbog, hindi naman binarel, wala namang pagnanakaw, misteryosong namatay yung tao, sila yung pumupunta para i-assess at i-test yung bangkay or imbestigahan kung ano ba yung kinamatay nung bangkay, ganun yun. Ano ba ang role ng County of Los Angeles Medical Examiner o ng Medical Examiner? Ano ba ang kanyang role? Investigates all sudden, unexpected, violent, or unattended deaths, as well as death in custody or during medical procedures. Pwedeng ganon. Basta yung mga misteryoso. Halimbawa, kinulam ka, hindi ba? Nabangungot ka, ganyan. Sinakal ka ng asawa mo sa pagkakatulog, habang tulog ka dahil babaero ka, ganyan.
Sila ang nag-iimbestiga. Performs forensic autopsies, issues death certificates, and handles unidentified or unclaimed descents. Publishes annual reports, facilitate case searches, and offers public service for families and landlords. So, yun yung ibang ano niya. In summary, the Los Angeles County Department of Medical Examiners it is official agency. It is the official agency handling forensic death investigations countrywide. Ibig sabihin sa buong Amerika. It's independent. Ayan. Led by, and is based in Los Angeles. Ayan yun. Ayan again they are handling forensic death investigations. Kasi nga, according to some rumors, namatay di umano ito sa droga na dinideny ng Malacanang. Ang katotohanan, namatay ito. Pero yung dokumento na to ng Net25 hindi nagsasabi na siya'y namatay sa droga. Pero ang tanong, meron bang nakalagay dito ng reason kung ano kinamatay niya? Ang nakalagay diyan, binobomba-bomba na ganun, hindi na nabuhay. Wala na, pronounced dead at 12:05. Alas 12 ng tanghali, pronounced dead na po itong tao na to, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Nakalagay ba dito yung cause of death? Hindi. Bakit? Kasi hindi po yung police department ang mag-a-assess noon. Ang mag-a-assess po noon ay ang County of Los Angeles Medical Examiner. Now, etong papel na nandiyan dyan sa harap nyo, yaan yung sinasabing totoong dokumento na issued ng Beverly Hills. Ayan. Beverly Hills. Ayan yung nag-issue, yung Beverly Hills Police Department. Ayan. Okay na. Beverly Hills Police Department, yan yung nireport. So yung kay Rigoberto Tiglao, peke. Ito naman ang tanong ko naman kay Tiglao. Ba't ka naman naglalabas ng ganyan? Napakataas pa naman ng tingin sa'yo ng tao. Napakataas ng narating mo bilang isang journalist. Napakataas ng narating mo bilang isang Pilipino. Naging ka pang spokesperson. Bakit naglalabas ka ng mga ganyang dokumento? Tapos ito naman bilyonaryo, naglabas din ng balita. Pero ano ba yung pinagbasihan ng bilyonaryo? Ito yung pinagbasihan nila sa pagkakaalam ko. Tingnan ninyo ito. Ayan. Ibalik natin sa umpisa, ibalik natin sa umpisa. Ayan. Ito yung website nila, mga bossing. lacounty.gov. So legit tong website na ito. Ayan, sa website na ito, doon sa nakita kong dokumento kanina, may case number doon. Ang case number ay 2025-2025, ngayon yung taon. 04377. So yan yung case number. Pag sinearch mo yung case number na yan, mga bossing, ito ang lalabas. Nakalagay yung pangalan, Juan Paulo Tantoco. Lakihan natin para makita nyo. Baka hindi nyo makita eh. Ayan, papakita lang natin. Lakihan natin. Ayan. Ayan. Nakalagay yung pangalan, Juan Paulo Tantoco, case number 2025-04377, place of death, hotel. Date of death, March 8, 2025. Ilang taon? 44. Bagets na bagets pa. So ngayon, yung pinapakita ba ng Net25, masasabi natin na lusot na. Lusot na si First Lady Lisa. Hindi pa lusot si First Lady Lisa, kailangan pa niya magpaliwanag. Bakit? Kasi nga ang pinuprove lang noong dokumento na yon mali yung pinakita ni Rigoberto Tiglao. Fake news si Rigoberto Tiglao. Although sa post ni Rigoberto Tiglao, wala naman siyang inilagay doon na itong papel na itong katotohanan. Mga kriminal talaga kayo, wala naman siyang ganun. Sinabi lang niya, somebody vibered me this, pinost lang niya.
So sabi ni Claire Castro, peke yan, hindi yan totoo. Nagtataka, hindi ba kayo nagtataka? Bakit si Claire Castro hindi siya nagpakita ng papel nung sa Beverly Hills Police District na yon? Kahit na nakita niya doon sa papel na yon na nilabas nung Net25, alam ko na nakita nila Claire Castro yun. Kaya nga sinabi nila na yung pink na ganyan, redacted, ay ano yan, dinagdag lang yan. Itong mga kataga na ito, dinagdag lang yan. Kasi meron sila Claire na papel na yan. Bakit hindi nila ipiniresinta dyan sa press conference kahapon? Bakit? Alam mo, because hindi naman pinuprove nun na safe na si Lisa Marcos eh. Hindi pinuprove nun na safe na si Lisa Marcos. Pinuprove lang nun na fake news si Rigoberto Tiglao. Pero yung katotohanan na mayroon talagang report na itong taong ito, sumalangit nawa ang kaluluwa, itong taong ito ay namatay sa droga, the report really exists at hindi nila yun maidi-deny. Hindi nila yun maidi-deny because ito nga, sa website na ito, gumagana yung website na yan. Ayan, ito yung case number, tinype ko, sinearch ko, lumabas. Ayan. Pag kinlik mo yung pangalan, ito lalabas. Ha? I-click natin yung pangalan. Yan yung lalabas, mga bossing. Lalabas yung buong report. Ano ang report ng medical examiner ng County of Los Angeles? Na itong taong ito ay namatay cause A, cocaine effects. Yan yung nakalagay tapos sabi nga, pwede pang ibang condition niya is atherosclerotic cardiovascular disease. At ang pending additional investigation. Ito yung initial, hindi ko alam kung initial to o final na. But itong report na ito, sa gobyerno mismo ng Amerika, sa siyudad ng Los Angeles, lalabas, pag tinype mo yung case number, lalabas ito. So again ipapakita ko sa inyo to. Again, itong papel na ito, dinidebunk ba ng papel na ito ng Beverly Hills? Eto. Kanino kayo maniniwala? Doon sa forensic expert na nag-examine nung katawan at nagsabi na dead siya dahil sa singhot. Doon sa mga pulis na rumisponde doon sa rumisponde at gumawa ng police report. Kasi ito, police report. Ayan, police report yan. Nakalagay dyan, crime incident, death investigation. Ano ba yung ginawa nila? Hindi naman drug investigation yun. Hindi naman white slavery. Di ba? Death, kasi may namatay. Ini-report sa kanila, tumawag, namatay. May mga sabi-sabi pa nga. Hindi lang natin alam or confirmed kung totoo. 7 hours na daw bago yan itinawag sa kanila na hindi na humihinga yan eh. Kaya nga daw sila inimbestigahan kasi paano patay na to anong oras nyo pa nakitang patay to kanina pang umaga? O ba't ganyan na ni-report? May mga ganun issue. Kaya lang walang makakapagpatunay nun at hindi rin naman naka-documented yun. So dito lang tayo sa dokumento mag-focus. Sabi sa dokumento, death investigation, nandiyan yung address, nandiyan yung hotel, nandiyan yung nireport anong oras, alas 11, dumating sila doon, tapos pronounced dead actually wala na nga dito yung pronounced na kung anong oras namatay. Nakalagay lang dito kung ano yung araw, anong oras nireport sa kanila. Tapos, ayun na nga, ito yung pangalan at saka yung edad. Ano yan? Death investigation. So, dead na to. Yun lang ang meron sila. Sila ba ang nag-autopsy? Hindi. So hindi sila pwedeng maglagay kung ano yung kinamatay ng tao kasi nga ito po yung tamang ahensya
na magsasabi kung itong taon na to, ano ba yung kanyang ikinamatay. Now, i-deny po nyo pa ba na yun ang kinamatay nito? Again, hindi natin inuungkat, inuurirat ang buhay nitong mamang ito si Tantoco. Wala naman tayong paki sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, private person yan. Hindi naman taga-gobyerno yan. Hindi naman natin pinapasahod yan. Hindi naman yan gobernador, congressman, senador, mayor. Hindi naman siya ganun. Hindi naman siya VP, hindi naman siya presidente. So, wala tayong paki sa kanya. Kahit hit-hitin niya lahat ng gusto niyang hit-hitin sa buong mundo. Hanggat hindi siya nakakaabala sa buhay ng ibang tao, hindi siya nagiging threat sa buhay ng ibang tao, di siya nauhuli ng mga pulis habang ginagawa niya yan, he's free to do what he wants to do. Just don't get caught doing it. Kasi ibang usapan na yun. But again, yun nga ang problema. Life caught up with him. And namatay siya dahil doon sa sa cocaine. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Kasi ang daming mga dilawang tanga at saka mga loyalista, nung nilabas yun ng Net25, nagbubunyi sila. Yay! Putang ina niyan. Ang galing. Fake news talaga kayo. Gago. Anong fake news? Ayan merong report ang Beverly Hills Police District. Ano ba ni-report sa kanila? Merong may namatay. So ilalabas ng Beverly Hills Police District yung report kung may namatay, ito yung pangalan, dito sa address na to, dumating kami ganitong oras. Hindi naman sila nag-autopsy dahil nga mysterious yung pagkamatay nito, hindi alam kung ano. So dinala dito, sinama itong County of Los Angeles Medical Examiner. Sila ang nag-examine doon sa patay. At kung sila din ang nag-examine ng mga nakitang kung anumang mga ebidensya ng Soko ni Gas Abelgas. Yung nakita ni Gas Abelgas na mga doon, na mga parapernalyas doon, sila din na magte-test noon kung ano yun. Kasi that will determine kung ano yung kinamatay nito. So magbabangga yun. Ano ba yung mga nasa kwarto? Ano ba yung kinamatay nito? Kasi kung ang kinamatay nitong tao, lechon, tapos wala naman lechon doon, yun, mahirap ipaliwanag yun. Napagod ako magpaliwanag. Ayan, aksidente naman talaga yung overdose ng ganyan-ganyan hindi sinasadya yan. Minsan sa kalasingan, sa kayabangan, sa sa kapasikatan, minsan nasosobrahan tas hindi kinakaya ng katawan, may comorbidity pala, may sakit pala sa puso, so bumigay yung puso. Ang investigador, ayan, nakalagay ba si Laura Araujo. Tapos ang medical examiner si Dr. Jaburian Rafi. Diyos ko ba, kasi Rafi Tulfo pa yan. Nakalagay yung information dyan. So, hindi natin to pwedeng... Tapos ayan, nakalagay yung purchase documents. Pag pinindot mo yung purchase document, anong lalabas? Tingnan nga natin. Purchase documents. Yan yung ayan may bayad. Case number, select number of copies, ilang kopya. You will be directed to a third-party site for the purchase of document. Please note, if your case is currently pending, your report will be mailed once the case is closed and finalized, including additional tests such as toxicology, blah, blah, blah. So, pwede. Ayan make a payment. I have read and accepted. Sige, lagay natin. Isang kopya. Isang kopya nito, make a payment. Pucha, baka naman mabawas to sa ko. Baka mabawas. Ayan $49. May presyo. $49. Ayan pag check out mo niyan, lalabas, maglalagay ka ng address mo, i-deliver sa'yo. Hindi nila yan ibibigay sa'yo ng ng lista ng parang soft copy. In the case of Bobby Tiglao, sir, wag naman ganyan. Anak ng tinapay, wag kayong nagpapakita ng maling mga ebidensya or maling mga dokumento na pwedeng gamiting content tapos baka kaya napagbibintang kaming fake news peddler Kasi tingnan mo kayong mga media, you are all high and mighty. Ang tingin ninyo sa sarili ninyo, na kayo lang yung magaling magbalita, kayo lang magaling mag-imbestiga.
ang tingin nyo sa sarili nyo, kayo lang ang pinakamagaling sa mundo. Na kayo, meron kayong ethical standards, meron kang internal checking. Kaming mga vlogger, wala kaming moral compass, ethical standards, and so on and so forth. So ano yan? Isang lehitimo na tao, journalist, tapos nagpapakalat ng ganito. Hindi naman niya sinabi na totoo yung dokumento niya, pero pinakita niya yung dokumento na yun at may mga tao na naniwala dahil nga sa reputasyon niya bilang mainstream media, naniwala na sa kanya. O ibuti na lang, tayo rin naniwala. Hindi naman tayo naniwala, nagtatanong nga tayo, totoo ba to? So maganda, Net25 dinibunk yung dokumento ni Rigoberto Tiglao. Dinibunk niya yung dokumento, pinatunayan ng Net25 na totoo yung sinasabi ni Claire Castro. Ngayon, eto ang question. Bakit hindi inilabas ni Claire Castro yung dokumento na yan? Meron sila niyan, alam niya eh. Alam niya na yung pink na niya, yung salita na yun wala sa original eh. So meron siya niyan. Bakit hindi niya pinakita? Why? Kasi ang sagot, it will not save Lisa Marcos from the issue na meron siyang kasama sa Amerika na namatay sa droga. At ito po ang pruweba. Ayan. Oh. Ayan po yung pruweba. Pinakikita ko na sa inyo ngayon ng live. Baka sabihin nyo, huy, ano mo lang yan, ano yan, tawag dito, yung edited yan, AI yan eh. Hindi po, ayan po yung tawag dyan, link ko nasa ibabaw. Ayan, so sana maliwanag na po sa ating lahat mga bossing etong issue na to. Again yung pinakita ng Net25 is proving Bobby Tiglao is fake news. Oo, Bobby Tiglao is fake news dahil dun sa inilabas niya na yun. Kupal. Oo, bad yun. Sobrang bad nun. Oo, hindi porket galit yung mga tao sa administrasyon, tas ikaw galit din, gagamitin mo yung tao, yung gullibility. Uy, gullibility. Gullible kasi yung mga Pilipino. And minsan, blinded, clouded yung ating pag-iisip. Kapag gagalit tayo, may nakita tayong bagay na na pwede nating magamit laban sa mga ito. Banat tayo ng banat. Hindi ganun. Dapat mag-iisip pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng bira ng bira. Pwede tayong magtanong. Okay yun. Pero yung bira ka na kagad ng bira, naniwala ka. Kaya nga kami mga banateros, hindi kami basta-basta naniniwala sa ganyan. Again, ang tagal nang lumabas nito. Ngayon lang namin to tinapik. Kasi nga, lumabas na galing mismo sa mga lehitimo't matitinudi umano na mga tao yung balita na ito. So, it's about time na itakil na natin to. So Claire Castro, tama po ba yun? Is it safe to say na the reason why you didn't show the original paper, the original document na wala yung kulay pink at yung mga pangalan na yun, the reason why hindi mo nilabas yun, it's because hindi nyo kayang i-manipulate etong records nitong LA County? Ha? Kasi ito, ako mismo pinakita ko sa inyo, ulitin natin. Baka sabihin nyo hindi tayo nagsasabi ng totoo O ayan, ano na bang case number yun? Nakalimutan ko na. About your case. Ayan So pag kinlik mo yung about your case, ayan yung case number, 2025. Tanggalin ko. Baka sabihin nyo, nilagay ko na yan dyan burahin natin. I-paste natin yung case number. Search natin. Ayan, lumabas yung pangalan nito. Paglabas ng pangalan, i-click natin. Click. Ayan, clickable lahat. Ayan, lalabas. Patay tayo dyan. So, sino ngayon nagsasabi ng totoo? Sabi ninyo, hindi totoo na na may cocaine na namatay sa overdose. Sabi niyo, hindi to. Ayan, hindi naman tayo, ayan, nandiyan na mismo. Cocaine effects, other significant conditions. Ayan pwede mo pang bilhin pag kinlik mo, ayan pwede mo pang bilhin ano na ngayon yan? Anak ng tinapay. Paktay ka diha. So, you still owe the people an explanation. Sagutin nyo na yung nire-request ni tawag dyan?
Nire-request ni Amy Marcos na report. Sagutin nyo na yan. O, dahil dyan, sana nagkaintindihan tayo dyan, ha? O, ito, gano'n kasi nagpa-interview siya kanina eh. O, nagpa-interview siya kanina kay Ted Filon. Ito, panoorin natin yung kanyang interview, mga bossing, ha? Ito na. O, panoorin natin yung kanyang interview at ating sariwain ba tawag dyan? Ayan, sige, palitan na natin konti para mas makita na natin lahat. Ayan na. O, sige, i-play natin itong video na to at natanong kasi nila dito yung mga gusto nilang itanong. Yung mga hindi masyado natanong kahapon, natanong dito. Ito, pasok. Claire Castro. Madam Secretary, maganda umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Morning, Cha. Good morning, Attorney B. Oy, bakit ganyan yung mata mo? Bakit parang kang umiyak? Parang hindi ka nakatulog. Ang hirap matulog, Claire Castro, pag sinungaling ka, no? No, Claire? Ano yan? Umiiyak ka ba? Naiyak ka ba dahil sa kasinungalingan mo? O mali yung paliwanag mo kapon? Oo, kaya sinibak ka. Oh, kasi di ba nagpasa to ng courtesy resignation. Huwag mo kaming iwanan, Claire. Pag nawala ka na diyan, mababawasan ng tanga sa Malacanang. Diyan ka lang, bagay ka diyan. Oo, maniwala ka. Bagay ka diyan. Napakarami naming napakaraming ligaya sa puso namin ang ibinibigay mo. Oh, kaya wag kang umalis diyan. No? Alam ko naman na mahal naman yung trabaho mo na yan, kaya ka siguro naiiyak diyan, kaya yung mata mo nangangalumata. Either wala ka pang tulog o umiyak ka. Eh, ang hirap naman talaga kasi, mantakin mo, abnormal yung mga pinagtatanggol mo. Baloktot na, dinidiretso mo, yung itim, pinapuputi mo. Pucha yan, talagang hindi ka makakatulog, uusigin ka talaga ng konsensya mo. Minsan, maiiyak ka na lang talaga sa mga batikos sa'yo. Eh, deserve mo yan. Putangin na, ginusto mo yan. Ang ganda-ganda ng trabaho mo nun. Pucha, pa-vlog-vlog ka lang. Babanata mo gobyerno. Sabi ko nga kaya kami mga banateros, as much as possible, hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon sa atin. Pero kami mga banateros, sabi namin, wag na tayo magpolitiko. Ba't kayo magpupolitiko? Ang sarap-sarap ng ginagawa natin, yung mga korap na politiko, binabanatan natin. Tapos, pagpupolitiko tayo, ang daming galit sa atin. Wala na tayong ginawang mabuti sa mga putang ina niyan. Hindi ba? Ang sarap na tayo yung bumabanat, tapos pupunta ka sa politika na ikaw ang babanatan. O ayan, ang sarap ng buhay mo nun, Claire. Pabulag-vlog ka, binabanatan mo si Bongbong, tapos ngayon pinagtatanggol mo na siya. O ano, inuusig ka naman ng konsensya mo, Claire, kaya ganyan, nangangalumata ka na. O sige, pasok. Beauty. At salamat po sa panahon na to. O tangina, tinawag siyang beauty, kinilig siya, baka naihi ka pa. Tangina, Claire Castro, baka nawiwi ka ng bahagya. Water ka na naman, ha? We appreciate this time na inyo pong binibigay sa aming program. Okay, first things first. Ma'am, kumusta po kayo? Ako? Okay. Okay na okay. Kumusta po kayo? Bakit? Tinanong ba't tinanong ni Ted Filon kung kumusta? Putang ina, kakagaling lang sa iyak, oh. Kakagaling lang sa iyak, di ba? Bagong gising. Umaga kasi to, eh. O sige, let's just assume bagong gising o wala pa siyang tulog. Ang hirap talaga matulog, puta, pag sinungaling ka. Mapapanaginipin mo yung katotohanan, eh. Oo, ano yun? Sumpa yan, yung pagsisinungaling. O lalo na pag nagsisinungaling ka dahil sa sahod. Oo. Okay, very nice. Dito po ngayon, ma'am, sa biyahe po muna ni Presidente, meron na ho ba siyang contingent? Buo na ba yung kanyang entourage, kumbaga po, na mga Opo, entourage. Usapang entourage. Baka mamatay yung mga yan. Baka ma-overdose din yan, ha? Oo. Yung usaping entourage, medyo delikado yan, ha? Kasama sa kanya pong biyahe. It's July 22nd po, ma'am. Yes, may makakasama po siya, pero di ko lang po alam kung may authority ako to give details on that. Yan na tayo, eh. Dahil hinahanap namin sa'yo, nasan yung manifesto? Nasan yung listahan ng mga entourage ni First Lady? Nung March 8, nung hinahanap na sa iyo yun, ngayon ito nung sasabihin mo, kamusta naman? Okay na ba yung entourage ni Pangulo? Anong sagot niya? Hindi ko alam kung meron akong clearance. If I have the clearance para makuha yung kung sino yung mga kasama or kung kompleto na yung mga kasama.
Pwede ba yung wala ang clearance? Style mo bulok. Mas maganda po siguro yung DFA po yung tanongin natin. Umiiwas na si ate. Tangina, umiiwas na si ate. Pag hindi tungkol sa Duterte, may ahensyang sasagot. Pero pag tungkol sa Duterte, siya yung sasagot. Tungkol po sa biyahe. Opo. But definitely, ma'am, dito po kasama ang ating mga, ang trade secretary, no? Itong mga punong abala dito po sa usapin ng tariff. Yes po. Okay. Ma'am, ito lang po, no? Ito ho ay uunahin ko lamang kasi kahapon po naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am ha? Babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas July 14, dito po sa mga sinasabing aligasyon, no? Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death. Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay po sa isyong ito. Kasi nga po ito ngayon ay nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts. Itong request ni Amy Marcos is request saan? Request niya to sa opisina ng presidente, sa Office of the President. Okay, request niya na magpaliwanag kayo because ang First Lady ay asawa ng presidente. So, kailangan niyong magpaliwanag. Anong sagot ni Claire? In the relevant time, as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyong pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag. Boba. Gago, you are not the Office of the President. Putang ina ka. Tigapagsalita ka lang ng Pangulo. Okay, sana ang ang sagot mo diyan kung wala ka namang alam, natanggap po ng presidente o natanggap na po ng opisina ng presidente yung yung request at wala pa pong sagot ang presidente natin tungkol diyan dahil busy siyang kung ano-anong ginagawa niya. Ganon. Pero yung para sabihin mo na, wala kami, ulul, hindi ka kasali. Tangina ka, anong kami? Tagapagsalita ka lang, gaga. Anong kami? Wala kaming hindi kami sasagot. Gaga ka ba? Hindi ka naman taga Malacanang na kasama sa mga nagdidesisyong kupal ka. Tagapagsalita ka lang. Kumbaga, putang ina, microphone ka lang. Itong microphone na to, utang ina, walang silbi to. Itong microphone na to, gamit lang ito para marinig nyo ako. So, gamit ka lang para marinig. Anong kami? Anong di kami sasagot? Galit ka na naman, Boss Dada eh. Masyadong galit na naman to. Parang loko-loko eh. Dahil lamang sa utos ni Numan. Gago, hindi yun ni Numan. Punyeta, tanga ka talaga. Utang ina, know your position. Feeling mo kasi presidente ka eh. Know your position. You're a nobody. Si Amy Marcos is voted by the Filipino people. And she's requesting for your answer. Actually, the Malacanang's answer, not you. Utangin na kahit mamatay ka mamaya, wala kaming pakialam. Hindi maghihirap ang Pilipinas at hindi rin yayaman ang Pilipinas kahit maglaho kang kupal ka. Pero hindi nobody si Amy Marcos. Okay, hindi anybody si Amy Marcos. Amy Marcos is a senator at ang Senate is a co-equal body of Malacanang. Tarantada. Wala kang alam talaga. Tangina ka, huwag ka magre-resign. Huwag ka magre-resign, Claire Castro. Putangina, sana ibalik ng PCO ito si Claire Castro.
Dahil bukod tangi ito na pinakabobo na naging spokesperson, kaya wag nating papabayaan na mawala siya sa pamahalaan. Bagay na bagay siya dyan para may kapartner si Larry Gadon. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang Statement yun, tanga. Statement is different from report. Oo, the senator is asking for a comprehensive report, a complete report. It's not a report, it's a statement. Oo, if the government, if the co-equal body is asking for a report, dapat magpakita ka ng report. Written yan, boba. Tayo na ka, parang kang di nag-aral. Mas matalino pa talaga yung aso namin sa yung hindi na ilalakad. Oh, anak ng tinapay ka. Hingi kayo ng accountability kay Inday Sara. Hingi kayo ng report. Asa na yung report? Asa na yung report? Tangina, tapos ikaw hinihingan ka rin ng report, ayaw niyo magbigay ng report? Mga tarantado talaga kayo ah. Mga gunggong talaga kayo ah. taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito. Di fake news. Tangina ka, akala mo fake news ah. Akala mo fake news ah, hindi nga fake news eh. Hindi nga fake news. Nakalagay na nga doon sa pinakita ko kanina. Na totoo, yung totoo, pwede naman natin sabihin totoo kapag nasa website ng Amerika. Nasa website ng gobyerno ng Amerika. Pwede naman natin sabihin totoo. Oh, siguro naman pwede na, no? Oh, hindi naman yung website siguro naman na yun, hindi naman yata bogus yun eh. O kasi makikita mo naman kinik-click naman natin na may pinatutunguhan naman siya. Oo, so is it safe to assume na totoo yung report? So hindi fake news yun. Ang fake news si Tiglao. Si Roberto Tiglao ang fake news. Pero yung pagkamatay nitong batang ito, hindi fake news. At kung itong batang ito ay entourage. Itong batang ito ay kasama sa biyahe na yan ng unang ginang, responsibilidad niya tong batang to. Kaya hindi to part ng entourage niya or not, the fact na kasama niya to at siya yung pinakamatanda doon sa grupo na yun, putang ina, responsibilidad niya to. So dapat niyang sagutin, alam mo ba nangyari dito? Alam mo ba na na-overdose ito? Alam mo ba yan? Putsang ina, kung na-overdose siya ng alas 11 ng tanghali, anak ng tinapay, may mga picture ka pa ng gabi, tuwan-tuwa ka pa. Paano ka nakakapagsaya? Paano ka nakakapag-function nang may namatay kang kasama tapos putang ina sa droga pa? Yun ang dapat sagutin ng unang ginang. Yun ang dapat niyang sagutin. Kaya naman pala hindi sumama sa Amerika. Kaya naman pala hindi sumama sa Amerika ngayon ito napakapatay gutom sa biyahe niyan. Ni sa Marcos, di ba? Patay gutom sa biyahe yan, pucha yan. Sabi ko nga sa inyo, bilangin nyo kung magkano na ginastos ng gobyerno natin doon sa yung hagdanan, di ba? Yung hagdanan packet ng eroplano, putang ina, puro yun. Puro bulaklak yun. Dapat hindi bulaklak nilalagay doon, dapat cactus eh. O, lagyan mo maraming cactus yun para putang ina yan. O para pag natumba, may tumusok sa mga pagmumukha nila ng mga karayom nung cactus. Ganun kakapal ang mga mukha niyan. O, di ba gumagastos ka pa ng ganyan? Diba? Lahat ng biyahe sinamahan yan. O, tapos ngayon nang hindi sumama, bakit? Claire Castro, bakit? Paliwanag mo nga. Information. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa-gawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kay ninuman. Obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Opo. At ano po ang katotohanan po, ma'am, dito po na binabanggit po ninyo? Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yun. Okay, naniniwala kami sa doon, Claire. Digitally altered. Ba't hanggang ngayon hindi mo may pakita kasi? Buti pa yung Net25. Yung Net25, hindi naman gobyerno, hindi naman hindi naman gumagastos ng taxpayers money, nakakakuha sila. Anong klaseng gobyerno meron kayo? Hindi kayo makakuha ng ganyang report, walang hiya ka. Or kung meron man, alam ko meron, ba't hindi mo pinakita, Claire? Because it does not debunk yung
pagkamatay nitong bata. It does not, it cannot, yung ano, the document itself cannot deny na na yung yumao namatay accidentally dahil sa overdose. Oo, anong ha? Oo nga. Haka na naman, nagulat ka ba? Lang yan. Huwag ka na magulat. Alam mo naman tayo, malikot ang isip natin. Na binabanggit, pati yung pangalan ni First Lady, yung party po na yon. Sige, wala na yon. Okay, wala na yon. At sinabi mo hindi siya part ng entourage. Pero yung asawa niya nagtatrabaho kay Lisa. Anak ng tinapay na yan. Digitally altered po. Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong impormasyon kung sino ang may gawa nito? Wala po kaming alam ng impormasyon kung sino mismo yung nag-alter. Pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. So pwede pala mag-assume. Pwede pala mag-presume. So nung nakita natin yung kanina, yung dun sa examiners, medical examiners something ng LA County. Is it safe to assume na alam ni Lisa Marcos na namatay itong asawa ng kanyang empleyado diyan ng na overdose? By the way, may video po na kumakalat na habang kumakanta po yun namatay, sayaw ng sayaw si Lisa. Ano yan? Hindi sila magkakilala? Hindi sila magkakilala. Hindi naman artist yun. Hindi naman yun. Hindi naman... Kung hindi sila magkasama, bakit magkasama sila dyan sa party? Ano yun? Meron ba yun? Hindi magkasama pero magkasama sa party? Tanginang yan. Hindi nyo na to kayang lusutante. Kung ako sa'yo, si Lisa Marcos na dapat sumasagot nito. Wag ka na. Wala ka naman alam. Ganda naman sa batas natin, sa law. O sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas ito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa at ang presumption po siya pinanggalingan nito. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Dinawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Walang kakasuhan. Wala ka naman dapat kasuhan talaga. Unang-una sa lahat, bumalik lang tong issue na to. Di natin alam sino nagbalik. Binalik ng bilyonaryo tsaka nito ni Tiglaw. So wala kayong dapat talagang i-demanda. Kakapal naman ang mukha nyo. Kayo na nga yung hinihinga ng kasagutan. Magdidemanda pa kayo. Walang hiya kayo. Ano kayo? Gobyerno ng demanda? Mas marami pa kayong dinimanda kaysa sa nagawa sa Pilipinas, Mas marami pa kayong dinimanda kaysa sa tinapos yung mga proyektong mga kupal kayo. So wala daw sila dinimanda. Salamat naman, mahiya kayo sa sarili nyo. Tayo na yan. Kayo na yung may mali. Kayo pa yung magdidimanda. Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Kapal ng fes. Tanong lang po sa akin ay posible bang kasuhan? Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan. Pero malamang ay napapanahon na. So kung kakasuhan po, ayan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po. Ayan, so malamang sa malamang uutusan ng mga to na yung pamilya ni Tantoco kasuhan kami. Kasuhan nyo yung mga yan, putang ina. Grabe naman kayo, namatayan na yung tao. Inutusan nyo pang gumawa ng mga dirty na mga dirty tricks ninyo. Huwag nyo na idama yung mga... namatayan na nga sila, walang iya kayo. Tapos utusan nyo pang lumabag sa batas. Malamang sa malamang, ganun gagawin yan hindi naman tayo pwede magdemanda kasi nakakahiya. Yung pamilya na lang, private person yan, magdemanda. Ano yung didemanda nyo? Pag dinimanda nyo yung mga nagbabalita tungkol dito, you have to deny na itong namatay is due to accidental overdosing. Diba? They have to prove na hindi talaga namatay ito sa overdosing. Ano ba sinasabi ng mga tao? Ang tanong ng mga Pilipino, na ang balita na lumabas is namatay siya dahil sa aksidenteng naparami yung hinigop nila. Hindi kinaya ng puso niya kaya tumigil na sa pagtibok. Anong ididemanda mo sa tao tungkol doon? Kasi kapag dininay mo yun,
Paano mo i-deny? Meron ngang website kung saan makikita kung anong kinamatay. Doon lang naman nagbase. Diba? Hindi naman gawa-gawa yun. Totoo naman yun. I presume, totoo yung totoo yung dokumento na nandoon kasi legit naman yung website na yun. Di ba? So, mahirap magdemanda talaga tungkol dito. Kasi para masabi mo na mali yung binabalita ko, kailangan i-deny mo muna yung binabalita ko. Anong i-deny nila? Na hindi yun ang kinamatay ng tao? Na tawag dito, bigla nang huminto yung paghinga, ganon? May report? So paano yan? Mahihirapan sila, kaya wala talaga silang pwedeng i-demanda dito. Pag-aaralan po yan. Opo. So kumbaga po, para na iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po, mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa aming pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasa Tayo, maganda tong tanong na to. Dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan? Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po, ang unang ginang po, actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry for her. Dahil alam niya po yung katotohanan. Halata naman di siya nag-worry, te. Halata hindi siya nag-worry. Meron siyang kasamang namatay ng alas 11. Alas 2 ng tanghali, alas 4, meron na siyang event. At makikita dun sa mga event, sa pinakita mo mismo, tuwan-tuwa pa siya. Nagpa-party sila, parang, yay! Gumaganon-ganon pa sila. Saan siya kumukuha ng kapal ng mukha na namatayan na kayo? Inabaliwala lang sa'yo. So, naniniwala ako sa'yo dyan, Claire, na okay lang siya. Naniniwala ako sa'yo na wala siyang pakialam. Kasi wala naman talagang pakialam yan sa opinion ng taong bayan. Nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naaapektuhan, mga pribadong tao na naaapektuhan dahil lamang... Pero i-deny mo, Claire, namatay sa overdose, hindi. Claire, i-deny mo, namatay sa overdose, hindi. Yun na lang i-deny mo. Hindi namatay sa overdose. Paano mo nalaman? Wala naman hindi nagsasabi na hindi siya namatay sa overdose. Wala namang ibang report na nagsisirculate na itong mamang ito namatay due to natural causes. Mga ganun. Wala naman. Di ba? Sabi nga, pagka nagsabi ka ng bagay, dapat may ebidensya ka. Kaya nga sabi ko, pinalakpakan kita kanina. Maganda yung nilabas ng Net25. Yun din yung dokumentong meron ka pero hindi mo nilabas. Hindi natin malamang kadahilanan. Hindi ba? Sabi ko, ba't kaya talagang nung nakita ko yung report ng Net25, binasa ko, it's only proving na Tiglaw is fake news. So, I tried yung link na ginamit ng bilyonaryo and it shows na talagang talagang legit yung information. So, can you deny or will you deny na yun ang kinamatay ng tao? Gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo. Hindi mo pwedeng sirain yung unang ginang tsaka yung Pangulo, sira na yan. Pwede mo ba sirain, sira? Ano ka ba? Pagka ayos, yun ang sinisira. Parang kalsada rito, ayos, sinisira, ganyan. Pero yung sira, hindi mo na pwedeng sirain. Tingnan mo yung mga sira-sirang kalsada. Hindi na binubutas para sementohan. Pinababayaan na nilang sira. Ganyan yung mga amo mo, kasama ka na dun. Wala kayo sa ayos, sirang-sira na kayo. Kaya hindi mo na pwedeng sirain ng sira. Kita mo nga, hindi naman pinupush itong issue na to. Pero bakit bumalik? Sino nagbalik niyan? Ang nagbalik diyan, tadhana. Ang gaba, dili magsaba. Kinakarma na kayo. Ikaw din, tinan mo yung mata mo, nangangalumata, di ka na nakakatulog, nananaginip ka na siguro, baka bangungutin ka na sana.
Oh, baka madam, sa totoo lang. Oh, yung karma na yan, it's ano, sabi nga nila, one day it will come bite you in the ass. Lahat ng ginagawa ninyo will all go back. Ang basurang itinapon nyo ay babalik din sa inyo. What goes around comes around, ganyan. Oh, kaya Claire, nako po, kung ako sa'yo, huwag ka mag-resign, kailangan ka dyan. Na ang administrasyon. So doon lang po siya nag-work. Opo, yun hubang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado pa po, konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Oh, so konektado yung asawa. So nagtatrabaho yung asawa sa gobyerno. Kasama lumipad papunta dyan. Oh, so anong ibig sabihin nun? Kasama ba sa entourage o hindi? Alangan naman, pupunta din dyan yung asawa niya. Tapos siya pupunta din dyan. Alam mo na maghiwalay pa sila. So, entourage. Kasama talaga sa entourage. Maaaring hindi naka-declare, pero kasama talaga sa entourage. Kasi yung asawa, empleyado, kasama sa entourage. So yung asawa, kasama rin niya sa entourage. Kaya nga kumakanta, I Will Survive. Sayaw ng sayaw yung loka-loka eh. Kasi nga, kasama nila yan. I-deny mo yun, Claire. I-deny mo na hindi talaga kasama. Hindi kilala. O, hindi pa namin meet kahit isang beses. As in. O, magsisinungaling ka na rin lang, Claire. Itodo-todo mo na. Yung po namatay, hindi po talaga kilala ni First Lady. Hindi niya pa nga nakikita yun kahit isang beses eh. Oh, as in, hindi niya pa nakakaharap yung kahit isang beses. Ganunin mo na, sagarin mo na yung kasinungalingan, Claire. Huwag ka na magreserba. Itodo mo na. Total makapal naman ang mukha mo. Itodo mo na, sabihin mo. Wala, hindi niya kilala yan. Oo, talagang ano yan, hindi niya nakita yan. Kahit isang balat niyan, hindi niya pa nakita. O, tapos lumabas yung video na kumakanta na ganun. O, ano to, Auntie Claire? AI yan, AI. Oh, total naman sinungaling ka, ganun na gawin mo. Oh, don't hold back, putang panindigan mo na yan. Opo, at ngayon ho ba ay bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Ang ganda ng tanong, di ba? Pumapasok na po ba o naka-leave pa? O, ulitin natin na, pumapasok pa na po ba o naka-leave pa yung ginang? Babanat kay kay Sara Duterte, tinan mo. Ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo, at ngayon ho ba ay bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Yes, tangina mo. Tangina ka, may problema na kayo. Si Inday Sara pa din yung pinapatatamaan mo. Bobo, hindi bakasyon yung bereavement leave. Pukin ang ina mo, katanga ka talaga. Inutil, ang tawag dyan, bereavement leave. Pag namatayan ka, yun, hindi special leave yun. Paid leave yun, hindi bakasyon yung gaga. Saan ka makakita ng namatayan ka tapos nag-leave ka, nagbakasyon ka sa Boracay? Inutil talaga tong punyetan to. Ma'am, pumapasok na po ba siya? Siya po ba yung nagluluksa? Ay, bawal sa amin magbakasyon eh. Tartado. Namatayan yung tao, may bereavement leave yan, hindi yan bakasyon. Makabanat ka lang kasi, kala mo naman ikinabright mo yan. Akala mo naman ikinatalino mo yung pagbanat mo sa bakasyon. Bobo, hindi bakasyon tawag dun. Tanga-tanga talaga itong putangin na ito. Tanginan to, utak dilis talaga ang puta. Tanginan to, sagad ng kabubuhan nitong tao na to. Sabi ko nga sa inyo, kung yung iba nag-aaral para tumalino, yung putanginan to nag-aaral para lalong bumobo. Kung meron patimpalak ng mga tanga sa Pilipinas, putangin na gold medalist ito sigurado. Pasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Hindi po allowed. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon.
Okay, sige. Nak ng puta kina. Tangina, bumabanat ka pa rin. Puros ka na nga kabubuan. Feeling mo naman, katatalino mo yan. Bawal ang bakasyon sa akin. Kung agad pa, bawal po sa amin ng bakasyon. Tanga. Bereavement leave yun. Merong vacation leave. Merong sick leave. Merong dahati yung sick leave sa dalawa. Critical illness at saka not so critical. At saka yan, meron yan maternity leave, paternity leave, bereavement leave. Putang ina ka. Para lang maintindihan mo, engot ka. Ayan, palakpakan natin mga boss. At sana ay may natutunan po kayo ngayong araw na ito. Huwag po kayong mag-aalala. Oo, wag po kayong mag-aalala ha. Dahil patuloy po nating aabangan kung ano magiging development nito. Total naman may mga legitimate source naman. May source sila, may source din tayong mga nakikita. So let us wait kung ano mangyayari dito. Well, again, hindi siya sumama sa kanyang asawa sa Amerika. Hindi siya sumama sa American trip. Bakit? May kinakatakot ka ba? Kinakabahan ka ba? Baka hindi ka na makauwi ng Pilipinas. At yung pagre-resign ni Claire Castro, confirmed po na magpapasa daw siya ng resignation. Sana wag tanggapin ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office yung pagre-resign nito. Kasi fit na fit po siya sa kanyang trabaho. Hindi nga lang siya mentally fit, pero fit na fit siya doon sa trabaho kasi nga itong administrasyon na to, administrasyon to ng mga tulonggis. Okay, so bawal ang pikon. Ang pikon ay laging talo. Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Kaya po, again, disclaimer lang, ito pong channel na ito ay walang basihan. Lahat ng sinabi rito ay pawang katatawanan lamang. Tayo po ay parang stand-up comedian. Tayo po ay parang si Vice Ganda. Ginagawa lang po natin katatawanan yung mga balitang naglipa na. Okay, hindi po tayo gumagawa ng balita. Tayo po ay nagre-react lamang sa balita. At sana po kayo na-entertain. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit bukas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama.
sa harap